Now we will read the passage from Luke chapter 7 verses 36 through 50. Ayan. May kisuyo po sa ating tagapagbasa. Lucas chapter 7 verses 36 to 50. Lucas chapter 7 verses 36 to 50. Pinuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya. Sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa kaliwa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Bakit daw? Ano daw yung reason? Bakit na-save yung babae? Bakit siya naligtas? Dahil sa pananampalataya. No? There are questions yung aking pong inaaral ito noon pa. Nung ako'y mga ilang taon. Sabi ko, niligtas ba siya or pinatawad ba siya ng Diyos dahil inanoint niya yung paa ni Jesus? Dahil ba binasag niya yung mamahaling pabango? Basahin natin yung ibang, bakit pinatawad ni Jesus yung makasalanang babae? Dahil ba inanoint ng babae ito ang paanan ni Jesus ng mamahaling pabango? Sabi sa ibang POV, sa ibang point of view kay John, sabi dito, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katasang dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Sabi naman sa Marcos chapter 14 verse 3, kaya sabi doon, binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Sabi kanina doon ay yung sa paa. Ngayon sa ibang point of view, hindi po ito nagko-contradict, no? Pinapakita lang na yung isang storya ay may katotohanan. Bakit? Mayroong ibang perspective, mayroong ibang point of view, pero isa ang tinutukoy o pinatutunguhan ng kwento. Sa madaling salita,
Walang tinira yung babae. Lahat ibinigay niya. No po? Ang sabi doon sa verse 50, mabalikan natin. Ayan. Sabi ito, ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na. Malinaw po na ang nagbigay kaligtasan sa babaeng iyon ay ang pananampalataya niya. Amen? It was her faith. According to Ephesians chapter 2, verse 8, sa kagandahang loob ng Diyos, ikaw, ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved through faith. It is by grace and we are saved through our faith, yung pananampalataya. Yung babaeng po ito ay naniwala that Jesus is the way. Naniniwala siya na yung Jesus sa kaharap niya ay ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Sabi sa kanyang salita, sa ibang, ito din sa John din to, maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Yan po ang nagsasalita niyan ay si Judas. At sabi niya, bakit hindi na lamang ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha? Sa madaling salita, ito yung mga tao sa paligid natin na ba't ka pa nagsisimba? Sayang lang oras mo. Tara, gala na lang tayo. Tara, pahinga na lang tayo. Sunday di ba? May mga ganong kaisipan ng tao. At sinabi din sa verse 6, sinabi ni Judas, hindi dahil sa siya'y nagmamalasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. No, yung mga taong nagsasalita ng mga, sayang yung oras mo sa simbahan, sayang yung pagbibigay mo ng oras sa Panginoon. Ito yung mga taong ayaw umalis sa kasalanan. Be careful with those people, mga kapatid. Kung meron kang kaibigan na alam nilang Kristiyano ka, pero tinotolerate ka nila, kahit nga Kristiyano tapos tinotolerate ka nila sa mali mong ginagawa, layo ka kapatid, kasi delikado yan. Judas yan sa buhay mo. Let's take a moment, mga kapatid. Isipin natin, kung meron ba tayong ganong uri ng mga tao sa paligid natin na pinapayagan nating magkaroon ng impluwensya sa buhay natin. Kung meron man, gaano mo man ka-close ang taong iyon, layo ka. Layuan mo. Kasi hindi siya makakatulong sa buhay Kristiyano mo. Mabuti na kung ikaw ang magbibigay impluwensya sa kanya, ngunit kapag ikaw na ang na-impluwensyahan, hindi na po maganda yun. Ipag-pray mo ang mga bagay na yan. Maghanap ka ng circles, ng kaibigan, ng kung sino man na ilalapit ka lalo sa Panginoon. Huwag ka na umatin ng prayer meeting. Pwede naman next week na lang. Diba? O kaya huwag na mag-Bible study. May Sunday naman. Judas yan sa buhay mo. At kung ikaw yon, kapatid, no? The saddest part, mga kapatid, ay yung ikaw na yon. Ikaw na yung nagsasabing nakakapanghinayang yung oras, yung perang ibibigay ko, paglalaan ko para sa Panginoon. Nakakalungkot kung ikaw na yung nagiging Judas sa buhay ng iba. Nasasayangan ka magbigay ng oras sa pagbabasa ng Bible, pero you can browse. TikTok, Facebook, hours and hours. Nasasayangan kang dumalo sa gawain. The Lord is tapping your shoulders. Na? Nagkakasala. Sabi nga doon sa kanta kanina, minodify natin yung lyrics, diba? Jesus, our God, didn't want us to suffer. Kaya ibinigay niya sa atin ang tagapagligtas. Huwag po nating isipin, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Diyos ay season lamang ng buhay. No? Tapos na ako dyan, iba naman.
May calling sa iyo ang Panginoon, kapatid. Merong pinagagawa sa iyo. Meron nang nakatayo, sige, sila lang. The Lord is calling you for His word. According to His word, mga kapatid, Matthew chapter 28, verses 19 to 20, ang gusto ng Diyos ay disciples, hindi believers. Tama po, maganda na tayo'y nananampalataya, naniniwala, but Jesus wants us to be His disciples, not just believers. Hindi ka lang basta fan ni Jesus. Hindi ka lang basta nakikisabing, I know Jesus. Hindi, ang gusto ni Jesus, close kayo. Amen? Tapikin mo yung balikat mo. Gusto ni Lord, close kayo. Amen? Una, naniwala yung babaeng makasalanan that Jesus is the only way. Paano natin nasabi? Kasi yung pabangong kanyang binasag at ibinuhos sa paanan at sa ulo ni Jesus, ang sabi sa English version ng John 12 verse 5, iyon ay presyo o halaga ng sahod sa isang buong taon. Siya ay makasalanang babae. Siya ay bayarang babae. So of course, ginagawa niya yung bagay na yon para magkaroon siya ng pera. Diba? Yung makasalanang babae iyon na bayaran, ginagawa niya yun para may pangkain siya araw-araw, may pambuhay siya. So hindi siya mayaman. So yung ibinigay niya na pabango na halagay sahod sa isang buong taon, yun yung buong siya. Amen po? Yun yung buong siya. Pangalawa po, naunawaan niyang siya ay makasalanan. Mayroong pagtanggap na nangyari. Inamin niya na siya ay makasalanan. Bilang Kristiyano, mga kapatid, kanina tinaas natin ang ating mga kamay, sino ang pinatawad ng Diyos? And the Lord is so happy that you know na ikaw ay pinatawad ng Diyos. Taas naman ang kamay, nang ligtas na. Amen. Thank you, Lord, for saving these lives. Bilang mga Kristiyano, ang sabi ng Diyos sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa aking kaharian. Ikasunod yun. Ang mga makakapasok lamang daw po sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, ay ang mga gumagawa ng kalooban niya. Ate Karil, ano bang kalooban niya? Gusto ko makapasok sa langit. Ito ba yung sisimba ko every Sunday? Ito ba yung gagawa ako ng gagawa ng mabuti? Ang sabi sa kanyang salita, John chapter 6 verse 40. Pag-aralan niyo po ito sa bahay niyo. Sabi niya dito, sabi dito sa salitang ito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ang sino mang makakita sa anak, ay maniniwala, mananampalataya. At siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At siya'y isasama ko paangat sa aking kaharian. Yun ang gusto ni Lord na gawin mo. Manampalataya ka, magsisi ka, pamahayan ka ng banal na spirito at magagawa mo ang kanyang kalooban. Minsan napakalimutan natin yung steps na yun eh. Una, nanampalataya tayo. Dapat pangalawa, may repentance. Ate Karil, ano yung repentance? Ang repentance po ay pagbabago ng isip. Nagdidesisyon ka na ito, ginagawa ko ito lagi. Nung hindi pa ako nakakakilala kay Jesus, ito ang aking paboritong kasalanan. Nung nakakilala ka na sa Panginoong Jesus, nagdidesisyon ka na hindi ko na to gagawin. Nagdidesisyon ka pa lang, hindi mo pa siya nagagawa. Naunawaan po, nagdesisyon ka pa lang na ayoko na nito, ayoko na ng buhay na makasala. Gusto ko na ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Decision pa lang yan, wala ka pang ginagawa. Saka mananahan sa iyo ang banal ng Espiritu. Kasi malinis na yung decision mo eh. Gusto mo na tama, gusto mo na yung maayos. Mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. At sa bagay na yon, bibigyan ka niya ngayon ng kakayanan, kasi nananahan na si Holy Spirit, bibigyan ka niya ng kakayanan na magawa yung pinagdesisyonan niya. We cannot be good sa pamamagitan ng ating effort, sa pamamagitan ng ating kakayanan. Hanggat wala ang banal na Espiritu, you cannot be
you cannot live a holy and godly life. So again, nananampalataya ka that Jesus is the only way. Pangalawa, ikaw ay magsisi o magbago ng isip, magbago ng puso. Yun yung nakakaligtaan natin. Na parang ang nangyari, nanampalataya, sumunod, tumanggap na nakareceive na ng Holy Spirit. Kaya there are instances or merong parte sa buhay nating hirap tayong gawin yung, Ate Keril, ilang beses na ako nag-pray eh. Hindi ko pa rin maalis yung kasalanan na yun. Hindi ko pa rin mabitawan yung mga salitang yun. Pag nagugulat ako talaga namang lumalabas kasi. Diba? Talagang pag nainis ako, umahangat yung kamay ko, gumagano'n. Eh pag nakakita kasi akong naglakad sa harap ko, naiisip ko talaga nahuhusgahan ko. Kasi meron kang dapat gawin. Yun yung nakalimutan mo. Ano po yun? Yung pag-desisyon. Kung nanampalataya ka, pangalawa mo dapat ginawa ay nagdesisyon ka. Lord, ayoko na ng buhay na ganito. Yun yung nawala. Kaya hirap ka ngayon gawin ang pinagagawa ng Diyos. Diba? Sabi last week, diba, na tayo, mas dibali ng makapunta ka sa langit ng walang kamay, paa, mata, kaysa pumunta ka sa impyerno na buo ang iyong katawan. Kaya hirap tayo minsan gawin. No, wala eksenta dito. Meron tayong struggle sa kanilang buhay dahil tayo ay nasa katawan ng makasalanan na ang gusto ay yung convenience, di ba? Hanggat maaari gusto natin yung relax tayo, which is kabaligtaran ng gusto ng ating spirito. Yun yung iyong ipanalangin sa buong linggong ito. Kung nagsusulat ka, nagtatype ka sa cellphone mo, lagay mo yan. Yung tunay na repentance. Nagdedesisyon kang ayaw mo na ng mga maling gawa. Nakikinig po? Amen. Pangatlong ating tanong, bakit kung hindi ang pagbasag ng alabaster jar ang dahilan ng pagkaligtas ng makasalanan ng babae, bakit pa niya kailangan basagin at ibuhos ito sa paanan at ulunan ng ating Panginoong sa Kristo? Hindi naman pala iyon yung dahilan. Sabi ni Jesus, it was your faith. Diba? Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Hindi yung pagbasag ng alabaster jar. Una, James chapter 1 verse 22 ba yun? Ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. So basahin natin ang Lucas chapter 4 verse 47. Ayan, sabi dyan, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Kaya ganun na lamang yung kanyang ginawa. Binasag niya yung napakamamahaling pabango. Wala siyang pakialam kung magkano yun. Basta alam niya yung paglalaanan niya ay Diyos na kanyang pinagkakatiwala. Pinakita niya yung pagiging mapagpasalamat niya sa pamamaraan ng pagbasag ng kanyang mamahaling pabango. Sa madaling salita, yung iyong panahon, mahalaga po yan. Pag inilaan mo sa Diyos, masaya ang Panginoon. Yung hard-earned money na siya rin mismo ang nag-provide, bukal sa puso mo, na ilaan ito sa Panginoon, masaya ang Diyos. Nakikita niya that you are grateful. Amen? The woman showed her love and gratefulness through giving her best. Ginawa niya po iyon dahil sa kanyang gratefulness kay Jesus Christ. Dahil siya ay pinatawad at niligtas ng Diyos mula sa kanyang mga kasalanan.
Hindi porke hindi ka maliligtas ng mabubuting gawa, hindi ka nagagawa ng mabubuting gawa. Hindi porke hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi naman manampalataya lang hindi naman ako maliligtas. Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, maliligtas. Sabi ng mga tao, Panginoon, kami ay nangaral ng salita mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga milagro sa pangalan mo. Ang sabi ni Jesus, I do not know you. Hindi pala tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga gawa. Bakit pa kailangan? Diba? Bakit pa natin kailangan maglingkod sa Panginoon kung hindi naman tayo maliligtas sa mga bagay na yun? Mga kapatid, sabi sa verse na yun, kung sino mang pinatawad ng higit ay magmamahal din ng higit. Kaya napakahalaga na maunawaan mo kung saan ka inahon ng Panginoon. Mahirap maging mayabang sa harapan ng Panginoon. Ako, unti lang naman naging kasalanan ko Mas makasalanan nga yung iba Ako, chill lang. Isip-isip lang, nagkakasala. Pero sa gawa, hindi naman ako nakapatay, hindi naman ako nagnakaw Mahalaga po na alam mo saan ka pinulot ng Diyos. Alam mo dapat saan ka iniligtas ng Panginoon. Niligtas ka ng Panginoon sa pangwalang hanggang kaparusahan. Ang pinaka nakakalungkot nga pag nasa impyerno, hindi yung sakit di ba? Kundi yung pagkawalay ng Diyos sa iyo. Amen? Yun po yung ating isipin. Sa ating po pagtatapos, babanggitin ko po itong 3 pamamaraan kung paano tayo magre-respond sa ating Panginoon. Una po, 3 A po ito. Una, A, admit. Dapat maunawaan mo na kung gaano ka naging makasalanan. Amen? Yun yung una. 3 A ito, madaling itong tandahan. Kung gusto niyo isulat, i-type, aralin po natin sa bahay. We don't just hear the word of the Lord dito sa simbahan, aralin po natin ito sa bahay. Una, admit. Dapat naunawaan mo na ikaw ay makasalanan at namuhay ng malayo sa Panginoon. Romans 3 chapter 3 verse 23, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. These are the basic things bilang Kristiyano na nakakaligtaan na natin dahil sa mga malalalim na katuruan. Ito yung gusto nating balikan. Ito yung tamang pamamaraan na ikaw ay tumanggap, pangalawa may repentance, may pagsisisi. Bago mo ma-enjoy, diba, yung tunay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Dapat malaman mo, ikaw ay nagkasala. Kasi kung mananalangin ka, magiging entitled ka din sa harapan ng Panginoon. Lord, ba't di mo sinagot yung prayer ko? Nanalangin naman ako. Sabi, gumawang ganito, ganyan. Nanalangin naman ako, ginawa ko naman yung best ko. Ginawa ko naman yung pinagagawa mo. Nagiging entitled tayo sa harapan ng Panginoon. Nagiging mayabang tayo. So, ayun. Pero pag alam mo kung saan ka nagmula na ikaw ay inahon ng Diyos sa putikan, nilinis ka niya, nilabhan niya ang iyong mga baluti, hindi lang nilabhan, nilinis, pinaltan niya ang iyong damit para pag tinignan ka ng Diyos Ama, ikaw ay malinis. Pag nakita mo kung gaano ka naging makasalanan in your past life, mga kapatid, bago ka ma-born again, magiging grateful ka sa kahit anong kahit anong bagay. Doon pa lang na maunawaan mo, pinakinggan ako ng Diyos. Wala pa yung sagot hindi ka pa sinasagot ni Lord. Pinakinggan ako ng Diyos. Doon pa lang magiging grateful ka. Mawawala yung pagiging mareklamo mo. Lord, ba't ganito yung buhay nila? Manood ka sa video, mga vlogs nila, Alex Gonzaga, lipad sila doon. Lord, Kristiyano din naman ako, katulad nila. Nakita mo yung mga bahay, mga closet. Parang gusto ko din, Lord.
Wala akong masamang mangarap eh. Pero kapag ka kino-question mo na ang prosesong ipinadadaan sa iyo ng Panginoon, that's a bad thing, mga kapatid. Dapat ang ina-aim mo ay mag-glorify si Lord. Amen? Ano yung aim mo? Una, admit. Napakalaki pong bagay na dapat maunawaan natin kung saan tayo niligtas ng Diyos. For you to be grateful. Diba? Tayo ay inampon lamang ng Diyos. Hindi tayo talagang anak. Diba? Ang tunay na anak ay si Jesus. Tayo inampon ng Diyos upang tayo ay makaranas ng kanyang kabutihan. Pangalawa po, acknowledge Jesus as He is the only way. Yun yung nangyari kanina doon sa kwento, sa buhay ng babaeng makasalanan. Kahapon nga, tukay-tuhan kami, kung may zombie apocalypse, at ang tanging pamamaraan lang para makaligtas ka ay makalabas ka sa pinto, at ang susi ay si Jesus Christ, bibitawan mo pa ba yung susi? Dapat, pag lumapit tayo sa paanan ng Panginoong Diyos, pag tayo ay dumudulog sa Kanya, let us acknowledge Him as He is the only way. Hindi po natin tinanggap si Jesus bilang regalo at gagawin na lang keychain, pang-design, kakalimbang sa ating bag. Hindi po design si Jesus. Oh, Christian ako. Hindi po ganun si Jesus. Si Jesus ay darling of heaven. Hindi siya basta-basta. Napakaganda ng pwesto niya sa kaharian ng langit. He was in the bosom of His Father. Pag mga baby, di ba dito nilalagay? Kasi doon sila tumatahimik yung sa nanay. Nandun siya. Pero sabi ng Father God, ibababa ko ang anak ko. Kasi pag nila yung bata, iiyak yan. Ganun ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Dahil mahal ka niya. Kaya every time you come to the Lord, see Him, hindi lang friend, kundi bilang makapangyarihan, dapat bigyan ng paraan. Amen? Bigyan natin ng paggalang. Again, huwag natin gawin keychain si Lord. Na-design lang sa ating buhay. Damit lang. I am God's child. Hindi ipabuhay natin. Na kapag ka nandyan si Jesus, every day, we should welcome Him. His presence. Sabi kanina, di ba? Sabi ni Jesus kay Peter, kanina pa ako nandito, pero siya, ginawa niya, winelcome niya ako. Everyday ng buhay mo, kapatid. Ito, gawin mo din ito. Magising mo pala. Siya na i-welcome mo agad. His protection, His love, His mercy, everything. His guidance. Doon pa lang, magsimula ka sa araw mo na siya ang hinahanap mo. Na siya ang iyong gustong katagpuin. Amen po? Tapigin mo yung katabi mo. Challenge natin ito. Everyday. Pagmulat pa lang. Hindi kailangan humarap ka sa kung saan o lumunti. Doon ka lang kahit nakahiga o kaya pag upo pa lang. Yun yung una mong gawin. Lord, I acknowledge you in my life. Amen? Gawin natin yun. Hindi si Jesus nangyari lamang na siya ay namatay sa krus, iniligtas tayo at umangat na sa langit tapos wala na. We need Him every day. Panghuli po, ayan. Pangatlo po na adore. Katulad nung ginawa ng babae, diba? Be grateful to God for what He has done in your life. Huwag kang magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na nakikita mo lang ngayon. Ipagpasalamat mo din yung mga bagay na hindi mo napansin. Amen? Yung mga simpleng bagay na nagdesisyon ng Diyos, nagisingin ka ngayon. Amen? May kinakain ka. Amen? Yung pangarap mo, nakikita mo na unti-unti. Diba? Yung mga simpleng bagay na minsan nakakaligtaan na natin, ipagpasalamat natin yun sa Diyos. Mga kapatid, paalala po ng Diyos ngayong umagang ito sa atin, sa buhay natin.
kahit hindi ka maliligtas ng paglilingkod mo sa Diyos, maglingkod ka pa rin. Amen? Bakit? Kasi yun ang pagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ang sino mang pinatawad ng lubos ay magmamahal ng lubos. Kung alam mo kung gaano ka pinatawad ng Diyos, I know, maglilingkod ka sa Kanya. Labas o loob ng simbahan, makikita sa buhay mo. Maraming pamamaraan. Minsan darating ka sa simbahan, instead of talking, diba, kamayan mo, minsan upo ka na lang sa cellphone ka, scroll ka, hindi ka na namansin. That's your way of serving the Lord and serving God's people. Amen? Yung ngitian mo lang yung katabi mo, batiin mo, sabihin mo, kumusta ka? Masaya ako nakita ka. We are family here. Diba? Hindi tayo basta uma-attend lamang dito. Pinapaalalahanan ka ng Diyos na ikaw ay niligtas niya at nabelong ka sa isang family. And we are here, mga kapatid, not to judge one another, not to condemn one another. Amen. We are here to be a vessel of His blessings. Paalala muli ng Diyos na hindi Kanya pinababala. Lord, matagal na akong hindi nakakapaglingkod sa'yo. Naiya akong bumalik. Sabi nga ng kagabi, Lord, para akong cactus. O kaya yung rose. Maraming tinik, pero niyayakap mo pa rin ako. Ganun kabuti ang Diyos. Kapatid, paalala ng Diyos sa iyo ngayong umagang ito. Kung nahihiya kang bumalik sa paglilingkod sa Kanya, the Lord is reminding you. Ang kamay niya, dalawang kamay niya ay bukas, handang tumanggap. Ang pagsunod mo. Nariyan ko pong bawat isa na tumayo. Again, kapatid, Jesus Christ isn't just someone nagkinamit para ikaw ay maligtas. Siya mismo yung nagmahal sa'yo. And He deserves to be praised. He deserves to be worshipped. He deserves to be lifted on high. Kapag inawit natin yung kantang, Your name is beautiful, diba? What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. What a powerful name it is. Because His name is truly beautiful. Na kapag binanggit natin yung pangalan ng Jesus Christ, may nangyayari. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang may kakayanang magpagaling ng mga may sakit. Ngayong oras ay ito, kapatid, kung meron kang sakit na nararamdaman, physically, emotionally, mentally, pagod ka, hirap ka, pinansyal mo, hindi mo alam sa paano, He is our God. Jesus' name is wonderful. His name is beautiful. Thank you, Lord, for your goodness. As we sing this song, Lord, help us to see your holiness. Help us to see your beauty. Help us to see your wonderfulness. Thank you, Lord, for your goodness sa buhay natin. Thank you, Jesus. Didn't want us to suffer, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was great. My sin was great, your love was greater. What could separate? Minsan pa po, Jesus didn't want us to suffer.